Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Global Daily Mirror. Pahayag ito ni Atty. Vic Rodriguez tungkol kay Pangulong Marcos Jr. Title: Pa-Victim Effect, Pa-Drama. Former Executive Secretary and one of the main movers behind the Duterte-led hakbang ng Maisog, Atty. Vic Rodriguez, tells the public not to be swayed by President Bongbong Marcos. Paano ba tayo umabot sa ganito remarks amid the flood control scandal that has rocked his administration? Ito yung exact word ni Atty. Vic Rodriguez. Huwag kayong padadala doon sa paluha-luha. Kasi in one of his podcasts, are you crying? Parang, are you teary-eyed? Yes, I'm masamang loob ko, sabi niya. Paluha-luha. Yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya at ang sasabihin, paano ba tayo umabot dito? Mahigit 3 taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin ba alam? Sakit naman. At palagi akong nanonood sa mga Facebook Live ni Atty. Vic Rodriguez. Napakasipag niyang mag-inform sa publiko sa nangyayari ngayon. At ako, nagpapasalamat ako kay mas lalo akong naliliwanagan sa mga issues ngayon sa politika. Noong una, bilib ako sa Independent Commission on Infrastructure na binuo ng Pangulo. But then, nung nakikinig ako sa paliwanag ni Atty. Vic, naliwanagan ako. Yung 3 commissioner pala yun na pinili, may special connection sa Malacanang. Kaya propaganda lang yan, sabi niya. And now, I realize, totoo. Propaganda lang yung ICI na yan. Nag-release na sila ng initial report kunuhay. Nag-recommend na ng mga taong kakasuhan. Kaya lang sabi ng trillion peso march organizers, pakitang tao lang daw yun para yung nagsusumiklab na galit ng taong bayan ay medyo ma-cool down, para ipakita na ito na, may nagawa na kami, may pinakasuhan na kami, parang gano'n. Kaya hindi pa rin kumbinsido itong mga organizers ng trillion peso march. Sila yung nag-organize yung malakihang rally noong September 21 sa Luneta, EDSA ata sila, EDSA Luneta. At ngayong November 30, another malakihang rally. Kasi hindi halos lahat karamihan sa taong bayan hindi maligaya sa nangyaring investigasyon ngayon. Yung survey nga ng Pulse Asia is 97% sa mga tinanong nagsabi na talagang talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. At kawawa ang ating bayan pag hindi ito maagapan, dahil bumubulusok na ang ating ekonomiya to a point na itong si Auntie Claire very passionate na nanawagan sa taong bayan na magtulungan na daw tayo. Tulungan daw natin ang Pangulo. Wag na puros negative. Kasi kung sige lang negative, maapektuhan ang ating ekonomiya. Mga investors, papalayo na sila. Anong mangyari sa bayan? Kaya please lang, tumulong naman kayo. Sabi ng Auntie Claire, tulungan muna na ipakita ang dedikasyon. Ako, handa akong tumulong. Why not? Para sa bayan Kaya lang, paano ka tutulong sa administrasyong ito na may post nga si Dr. Eric Mata, sabi niya, Pilipinas, ninakawan pa, ginagawa pa tayong TAN-GA. Paano? ICI na yan. napaka
insulting to me lang, opinion ko lang ito. Napaka-insulting yung ginagawa nila na hindi i-live stream. Sila lang nakakaalam. Bakit? 'Di ba pera ng taong bayan yung hinahanap o iniimbestigahan? Wala ba kaming karapatan, taong bayan, para marinig yung example si former Speaker Martin Romualdez? Oh, humarap na. Hindi man lang namin alam anong nangyari, anong tanong ng ICI, anong sagot niya. Tapos mamaya sasabihin na walang kinalaman si Romualdez. Tapos saldi ko na lang lahat. Yes, talagang all fingers points to saldi ko now. Kaya lang, where is saldi ko? Pag nandito sa Pilipinas sana, pag mapabalik ng gobyernong ito, yan, bibilib ako. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Pipilitin ba nilang pabalikin si saldi ko? Tingin ko part of the script. Talagang wala na. Hindi na babalik saldi ko dito habang mainit-init pang issue. Lalo na pag nanalo si VP Sara sa 2028. Forever sa ibang bansa na yun. Kasi baka nakakuha na siya ng passport and citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition treaty. So, yan po. Salamat kay Attorney Vic. Huwag tayong padadala. Ang dami niyang mga doon sa South Korea. Inausap niya ang mga Filipino community. Nambola na naman siya doon. Pinapaganda na natin ang Pilipinas para pag maayos na natin ang lahat, hindi na kayo kailangang mangibang bansa dahil magkakaroon na ng trabaho sa Pilipinas. Anong magkakaroon ng trabaho na? Umaalis na nga ang mga namumuhunan. Bumubulusok na pababa ang ekonomiya. Bumababa ng peso. Tapos pinapaganda pa in your dreams. But then, I still pray na sana maagapan. Sana matapos na itong isyong ito dahil kawawa ang taong bayan pag tuloy-tuloy na ganitong pangyayari. Ipakita lang sana ang kanilang determinasyon na tumbukin ang mastermind. Ang nangyayari para bang tinatabunan nila ang mastermind. Bakit? May kinakatakutan? Ang ebidensya ba Agudo Street ba yan? Yung diniliberan ng pera malapit sa Malacanang? May koneksyon na rin ba sa Malacanang? Yan lang, nagtatanong lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mga taga Anamogero, mag-atop na ni siya. Patuloy ko na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So, pan good. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud.
hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,